Good day guys! Then again, ngayon pag-uusapan naman natin yung kambingan. So, let's go! So yun nga guys, tuloy pa rin yung kambingan ko at patuloy pa rin naman silang dumadami. Nakapagbenta na rin ako ng mga kambing at bago maghiwalay ang taon ay nagkaroon ako ng mga newborn. Tip ko sa inyo guys, pag magnenegosyo kayo ng ganito, make sure na hands-on kayo at dapat hindi ito magiging family interest. Tinurukan ko ng ayar ng mga newborn na dapat naman talaga ay ginagawa para lumakas ang kanilang resistensya at makaiwas sila sa sakit. Hindi sumang-ayon ng tatay ko, kaya hindi ko naturukan yung iba at hinayaan ko siya na mag-alaga. Ang ending, ako din naman nawala ng 3 newborn at pagbalik ko, payatat at may sugat ang mga ito. Una ko munang ginawa ay linisin ang kanilang mga kulungan para makaiwas sila sa infeksyon at hindi sila magkahawaan. Sunod ko naman ginawa ay ang paggagamot sa sugat. Dito nga ay gumamit ako ng Combimex para gamutin yung mga sugat. Medyo malalim yung sugat kaya tumagal ng 3 days ang gamutan. Ginamitan ko na din nito ang aso sa bahay para gumaling din. Kung gusto nyo din ng gamot na ito, mag-check out lang kayo sa link sa description or comment section ng video na ito. Pinurga at pinainom ko na rin sila ng vitamins para makabawi sila ng lakas. Ano mang negosyo guys ang pasukan nyo, dapat alam nyo ang ginagawa nyo. Mas maganda mag-aral o pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin. Nakwento ko nga ito sa isang farm owner din and natanong ko kung ano ba maganda gawin kasi gusto ko mag-abroad kung paalagaan ko ba. Ito yung sabi niya. Ito parati sinasabi ko, nobody will love your money like you do. Nobody will take care of your goat like you do. Ang taong swelduhan, maski mamatay yung kambing mo, may sweldo pa rin. Ako, hindi ko sinasabi I take care of my goats. I go to the farm twice a week, Monday and Friday. So I'm not there every day. Pero, tinitingnan ko parati yung kambing ko. Ako nagde-decide kung saan magtatanim ng damo. Kasi pag iniwan ko sa tao ko yon, in fact, I have a lot of problem. There was this place in our farm na ang ganda ng damo. Pero kalbo parati. For 6 months, kalbo siya. So, I was complaining to my manager. Sabi ko, bakit yung damo na yan hindi na tumubo? Sabi niya, nga sir, no? Ba't hindi na tumutubo? Siguro there's something wrong with the grass. And sa amin, controlled grazing. Meaning, iikot kami sa farm para hindi maubos ang damo. And I've been telling these shepherds, no, yung nag-aalaga ng kambing namin at saka tupa namin, dito kayo iikot din. Apparently, pag wala na ako, binabalik nila sa lugar na yon. Yung manager ko naman, hindi niya nakita. So, pinagalitan ko rin siya. Di ba? So, iniisahan pala ako kasi pinakamadaling puntahan ng kambing at saka tupa, balik sila ng balik. So, yung damo, tutubo pa lang, kakainin na ng tupa at saka kambing. So, I decided, ako nag-decide, pag binalik pa nyo yan, okay, babawasan ko sweldo nyo kasi hindi nyo ako sinusunod. But anyway, so what am I saying? Kung meron kang kambingan ngayon na alis ka, kung wala kang makitang taong pagkakatiwalaan, ibenta mo muna para may pera ka. Kasi pwede ka bumili ulit ng kambing later pag may pera ka na, di ba? Pag galing ka na sa training mo. Tago mo yung pera para lumaki. But I will never ask somebody to take care of my money or watch over my livestock. I make sure I'm still in control of the farm. Kasi ulitin ko nobody will love my money like I would. So yun nga guys, sana may napulot kayo kahit papano. Thanks for watching and see you. Bye-bye.